Plan C, tinanggi nila. Sabi mo nga, Kapil, wala namang kawatan na umaramin eh. Correct. Wala namang kawatan na umaamin eh. Meron yan. Actually, hindi nga plan A, plan B, plan C yan. Ang tawag dyan, Oplan Horos. Sa Oo, Oplan Horos, tama. naalala nyo? Correct, Ito na oo. yon yung Oplan Horos na tinutukoy ho natin. Mm. Wala plan A, plan A, plan B, plan C. Kasama yan sa Oplan Horos. Siyempre, hindi Oo. ho sila aamin. Sino bang aamin? Sila na, hindi naman maganda yung plan C na gusto nilang mangyari. Dahil si Mm. Inday Sara, ipapakulong daw bago mag-2028. Marcos Jr. itinanggi ang aligasyon ukol sa Plan C laban kay Vice President Sara Duterte. Pinabulaanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pahayag ng kanyang kapatid na may planong ikulong si Vice President Sara Duterte at ang kanyang mga kaalyado sa pamamagitan ng paghirang ng bagong ombudsman. Ayon sa Pangulo, sa kanyang podcast, wala pang desisyon, ang dadaan muna ito sa proseso ng rekomendasyon at panayam ng mga kandidato. Matatandaang ibinunyag na ang administrasyon umano ay may plan C matapos mabigo ang People's Initiative at impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga aplikante para sa posisyon ng ombudsman, si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Partner, ang tanong, naniniwala ka ba na ang proseso ng pagpalit ng ombudsman ay tunay na magiging malaya at patas o may bahid pa rin ng politika, lalo na't mainit ang tensyon sa pagitan ng Marcos at Duterte? Partner Badong. Siyempre, politika yan, partner. Pero ang nakakatakot yun pag dininay ni BBM, ilang beses na ba iba yung sinabi ni BBM sa tunay niyang ginawa. Halimbawa, hindi tayo makikipagtulungan sa ICC, hindi tayo makikipagtulungan paulit-ulit. Tapos, nung dumating yung ICC, pinahuli nila si Tatay Digong. Yung dinidinay nila ngayon na walang plan C, baka meron talaga. Naunahan lang. Ang isa ko pa nakikita diyan, lahat gagawin ng administrasyon na to para ma-divert yung issue. Akala niya yung pansamantala lang din. May formula na sila di ba? Sanay na sila na may formula na sila sa pagda-divert ng mga issue. Halimbawa, pinaka-recent, partner, ang init-init nung mga issue ng sugal online. Ngayon ba, pinag-uusapan pa man lang? Dati may mga halos umiyak pa. May mga nagpapakamatay na. Mga gumaganong pa mga senador. Ngayon ba, partner, napapansin pa ba yung online sugal? Wala na. Ganun lang sila, partner Buong akala nila, lilipas din yan. Then, bukiki lang tayo. Sakay-sakay lang. Magkakaroon uli ng bagong issue. Makakalimutan na. Ang pagkakaiba po ng ng flood control program, flood control scam, habang binabaha yung mga tao, maghanap sila ng flood control projects. Partner. Plan C, tinanggi nila. Sabi mo nga, Kapil, wala namang kawatan na umaramin eh. Correct. Wala namang kawatan na umaamin eh. Meron yan. Actually, hindi nga plan A, plan B, plan C yan. Ang tawag dyan, Oplan Horos. Sa Oplan Horos, naalala nyo? Ito na yon yung Oplan Horos na tinutukoy ho natin. Wala plan A, plan B, plan C. Kasama yan sa Oplan Horos. Siyempre, hindi ho sila aamin. Sino bang aamin? Sila na, hindi naman maganda yung plan C na gusto nilang mangyari. Dahil si Inday Sara, ipapakulong daw bago mag-2028. Wag mo na ipakulong si Vice President Inday Sara. Pwede naman si KPL bukas na. Dadalawin na lang namin. Walang yan. Walang yan. Laglag nyo ako mga partner. Pero kanina ka pa banggit ng mga pangalan. Kami nga walang sinasabi.
Hindi, kasi, Kaya naghugas na kami ng kamay ngayon. Wala kami sinabi. Partner, binanggit ko lang naman yun, partner. Kasi binanggit na rin mismo ng mga diskaya. Ayun. Bira So, naman hindi sila. talaga ikaw ang Hindi. nagpapanggit. Sinundan ko lang yung sinabi ng mga diskaya. Ang bira naman sila. Akala ko ba, partner? Hindi, eto partner, ikukulong na yung mga diskaya tapos sinundan mo pa. Susunod ka na rin. Hindi rin. Naniwala lang ako sa kanila. Pwede naman nabudol lang ako. Pero ito, dagdag ko. Pesa number 2. Sandali, dagdagan ko muna yung Clancy na yan. Alam niyo, partner, tinanggi niya, di ba? Hindi, walang Clancy. Ganyan yan eh. Gusto niyo, gayahin ko yung reaction niya? Wala. Ganun. Ganun yung mga reaction ng mama na yun. Hindi, walang Clancy, walang Clancy. Partner. Sabi pa, partner, Duminabdap, ganun, partner. Partner, kabaliktaran yan, partner. Pag sinabi niyang hindi totoo. Pag sinabi niyang totoo, hindi totoo. Sige, patunayan natin yan, Patunayan mo, partner. 20 pesos na bigas. Putragis, meron ba? Meron ba? Meron naman. Meron. Meron. Ano? Kinakain pagkain ng aso. Hindi sa tao. Yun yun eh. At marami pa siyang sinabi, partner, na sabi niya, ayokong padali yung dating Pangulong Duterte sa daig. Nasa kayo si Tatay Digong? Sa daig? Nasa daig na. Dahil nasa daig na si Tatay Digong, ang susunod na pag-uusapan natin, partner, etong sabay baligtad no? Itong tungkol pa rin kay Tatay Digong. Ito na, partner. Papauwi kay FPRD sa Pilipinas. Ipinanawagan dahil sa sumasama nitong kalusugan. Kita nyo na. May panawagan ang legal team ng partido ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa pamahalaang Marcos Jr. Ngayon, lumalala ang kalusugan ng former Chief Executive ipinagliban ng mga hukom sa International Criminal Court o ICC ang nakatakdang sanang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatakda sana itong gawin sa dahig sa September 23 para tukuyin kung may sapat na basihan upang ituloy ang paglilitis laban sa dating Pangulo. Nauna nang hiniling ng kampo ni Duterte na ipagliban ang nasabing hearing dahil unfit umano ang dating Chief Executive na dumalo. Pinayagan ng karamihan sa mga hukom ang kahilingan ng depensa at nagbigay ng limited postponement. Hiling ng depensa na payagan ng makauwi si Duterte sa Pilipinas upang harapin ang anumang proseso ng may dignidad. Panawagan din sila ng pantay na pagtrato sa dating Pangulo, mga partner Badong. Alam mo, partner, eto kung yung presidente natin, alam natin, wag na natin sabihin na alang-alang sa utang na loob. Wala ka naman nun eh. Alam na natin na wala siya nun. Na si Tatay Digong yung nagpalibing sa tatay mo. Hindi mo kinikilala yun. Gampanan mo lang yung pagiging presidente mo. Walang presidente ng Pilipinas na hahayaan ang isang mamamayan, partner, hindi dating presidente, ang isang mamamayan na pwede niyang iligtas at iuwi sa Pilipinas. Gagawin lahat ng isang presidente yan. Nasa death row na nga, partner. Maraming sa death row na mga manggagawa natin sa ibang bansa nililigtas ng Pangulo ng Pilipinas. Gampanan mo lang, BBM. Hindi na kami nanghihingi ng utang na loob sa'yo. Gampanan mo lang yung pagiging presidente mo kay Tatay Digong bilang isang Filipino citizen. Iuuwi mo talaga siya sa Pilipinas, partner. PM, Nyor! Ang bihira ka, Nyor. Tigas ng panga mo. Alam mo, sa totoo lang, mahirap makiusap sa presidenteng manit eh.
Mahirap humingi ng parang suporta or tulong. Dahil ang presidenteng ito manhid. Hindi yan walang puso yan eh. Walang walang pakiramdam. Ang tawag dyan, insensitive. Tingnan mo ha, kung ikaw presidente ka, nakita mo, meron ng balita na ganito, na si former President Duterte hindi na maayos ang lagay. Ano ba naman yung konsiderasyon mo bilang isang Pilipino na lang sana si Tatay Digong, hindi na lang bilang isang former president, 80 anyos. Mantakin mo, 80 years old na po yan. Hindi na po dapat yan nakatikim ng kulungan dahil sa kanyang edad for humanitarian reason eh. Pero ano ang nangyayari? Wala siyang pakiramdam. Mantakin mo, mas binigyan pa niya ng papahalaga yung si Bryce Hernandez. Isi-secure daw nila itong si Bryce Hernandez dahil Pilipino daw ito. Ang buang, si Diskaya, Pilipino din naman yun. Si Tatay Digong, Pilipino din naman yun. Hindi mas maraming nagawa si Tatay Digong sa pagka-Pilipino kaysa diyang Bryce Hernandez na yan, na kumanta lang na wala pa sa tuno, sintunado pa. Wala. Wala kang aasahan sa gobyernong ito. Kaya dapat, kung totoo pa lang yung Cindy Candila, sinindihan ko na ng Candila to, partner. Partner, ito, no? Sa palagay ko lang, partner, kasi ang nangyari sa tatay nila, sa Senyor Marcos, kahiya-hiya sa pamilya Marcos. At alam niya ng buong Pilipinas, hindi lang ng Pilipinas, alam din niya ng mga karatig bansa natin, partner, na ganoon ang naging pamamalakad ng Marcos Sr. sa kanyang administrasyon ng mahabang panahon. Sa palagay ko lang, partner, no, ang gustong mangyari nitong si Bongbong Marcos, matala din sa talaan ng kasaysayan ng Pilipinas, hindi lang ng Pilipinas, maging ng ibang bansa. Siyempre, partner, yung mga ibang bansa na yan, partner, meron din yung mga sariling mga article nila, no, na ang Pangulong Duterte ay walang pinagkaiba sa kasamaan na nagawa ng kanyang ama. Kumbaga, nandadamay na lang, partner. Parang ganun ba? Pero hindi nila maitatago yan dahil ang totoong ginawa ng mga Duterte o ng dating Pangulong Duterte, lantad yan. Alam yan ng ating mga kababayan kung paano dinala, pinamunuan ng dating Pangulong Duterte ang bansa malayong-malayo sa pamumuno ng kanyang ama, partner. Palagi ko nadadamay lang yung tao na yan eh. Yan lang, partner. Meron pa kayo dagdag? Nandamay pa siya. Wala naman tayong kasalanan. Tarantado. Sige, partner, tuloy na tayo. May nagpa-plus. Iwasan daw natin ang pagmumura. Huwag daw tayo magmura. Paano? Hindi kasi maiwasan minsan eh. Nakakainis. Magpamura ka talaga eh, di ba? No? Sa nangyayari sa ating bayan eh, tayo na lang siguro magmura sa mga buhaya. Para mga walang kwenta, mga kamote oh. Okay, partner. Pwede naman siguro magmura, partner. Ano lang, hindi naman mura yung pag sinabi bang anak ng kamote, hindi naman mura yung partner. Saka yung tarantado, partner, hindi naman yun mura. Talaga naman mga tarantado sila. Diba? Pag sinabi, partner, pag sinabi kasi tarantado, partner, tumutuko yan sa isang tao na hindi maganda ang ginagawa. Tarantado siya. Tarantado nga talaga sila. Bahala kayo dyan. Okay, ito, partner. Dako tayo sa pangatlong pag-uusapan natin. 3 yellow senator umano'y tumiwalag. Pagkakaisa kay Marcos Jr. itinuring na pagkakanulo. Ayan, matapos ang dekadang pagtindig laban sa Marcoses, 3 kilalang yellow senators. Una, Risa Hontiveros. Pangalawa, Frances Pangilinan. Pangatlo, Bam Aquino ay umanong sumama sa kampo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang iluklok si Tito Soto bilang bagong Senate President noong Setyembre 8, 2025. Ang dating
simbolo ng oposisyon at moralidad ay ngayon sinasabing bumaliktad kapalit umano ng posisyon at impluensya sa Senado. Para sa marami, ito ay malinaw na pagtataksil sa diwa ng people power at sa pangakong never again laban sa diktadura. Sa halip na maging boses ng katotohanan, pinili nilang makiisa sa pamilyang matagal na nilang kinukundina, lalo na't may lumabas na aligasyon ng katiwalian sa flood control project na kinasangkutan ng ilang kaalyado ng Pangulo. Ang tanong, sa inyong palagay, tama bang sabihing ipinagkanulo ng Yellow Senators ang diwa ng people power nang piliin nilang makiisa si Marcos Jr. Kay Marcos Jr. o bahagi lang ito ng tinatawag nilang political pragmatism para manatiling may impluensya sa Senado? Partner Badong. Alam mo partner, yung salitang dilawan, no? Ang may kahulugan niya, mga baliktarin yan, mga walang prinsipyo. Kaya talagang bagay sa kanila yung kulay nila. Hindi ko alam kung parang natatandaan ko sa mga trade union, pag ikaw ay dilawan, ano ka yung baliktarin, wala kang kaprinsip-prinsip yung tao. Madali, yan yung yung kumbaga, mga union kayo, may union, yan yung mga binayaran ng nasa tawag doon, may-ari ng kumpanya para magtayo ng sarili pang company union para mapatalsik yung union na talagang para sa manggagawa. So yung salitang dilawan talaga, bagay sa kulay nila. Dilawan talaga sila dahil mga walang prinsipyo kung saan sila nakikinabang doon sila. Pero ang problema ng mga yan, makakapal ang mukha dahil ginagamit pa rin nila na sila yung oposisyon. Samantalang wala naman po silang ino-oppose na buhat nung naging presidente si BBM. Partner. Kaya nga partner, no? Iba ngayon eh. Pag sinabi mo kasing dilawan, mga oposisyon talaga ang mga yan, no? Nasa minority. Pero ngayon, ang dilawan ay nakaupo na ngayon sa trono ni Bongbong Marcos. Ang nakikita ko dito, parang divide and conquer ho ito. Yung ginagawa ho nila. Siyempre, sa ngayon, mapakinabangan nila ang Marcos admin, kumakampi sila kay Bongbong Marcos. Siyempre, hindi naman sila malakas, mahina naman talaga sila kasi wala naman silang kapangyarihan. Kumakapit lang sila ngayon kay Bongbong Marcos. Kaya siyempre, saan sila pupunta? Hindi naman ho sila pwedeng pupunta sa mga Duterte. Sa mga Marcos talaga sila. Dahil kalaban nila ang mga Duterte. Kaya yung mga people power, it's a people power, wala na yan. Kaya nga sabi natin, di ba, yung Ninoy Aquino Day, hindi na dapat yan siniselebrate. Kasi ang Dilawan at mga Pulawan, Marcos loyalist, Aquino loyalist, nagsama-sama na ho sila. Sila ay tunay na nagkakaisa. Nagkakaisa sila laban sa mga Duterte. So ano pang isi-celebrate natin na Ninoy Aquino? Yung Ninoy Aquino, kalaban yung mga Marcoses Tapos ngayon, sama-sama na sila ngayon. Yan talaga ang kanilang plano. Pabagsakin muna ang mga Duterte, sasama muna sa mga Marcos. Pag napagbagsak ang mga Duterte, sila naman ang maglaban-laban. Marcos at mga Dilawan. Ang tingin, ang tanong dito, kaya ba nilang pabagsakin ang mga Duterte? Mukhang malabo May Inday Sara pa, may Basti pa. Meron pang Pulong. Wala na, mukhang malabo mabagsak ang mga Duterte. Kasi ang mga Pilipino pa rin, padami ng padami yung mga nagmamahal sa mga Duterte, lalo na ngayon. Na binabato nila si Vice President Inday Sara sa 125 million. Tapos bumungad ngayon. Itong flood control, mantakin mo 1.2 trillion pesos. Tapos katakot-takot na korupsyon. So ano ngayon? Sino yung kakampihan ng taong bayan? Inday Sara. Sasabihin ng taong bayan, hito kayo ngayon. Banat ng banat kayo kay Vice President Inday Sara Duterte. Pero kayo pala yung mga buhaya. Bilyon, trilyon pala. Yung mga kinukurakot ninyo. Yung mga pinangalanan ni Diskaya, halos lahat yun nakapirma sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara dyan sa Kongreso. So pahiya ngayon ang mga buhaya, mga kapartner. So yun na nga, partner. Dagdagan ko lang yung sinabi nyo. Yung diwa ng people power na may dalang paninindigan na
pagtutol o pagkontra sa Administrasyong Marcos noon man, kasalukuyan o paparating. Maaari kasi may paparating pa, partner no? Nawala na dahil lang kaisa na sila. Sa madaling salita, partner, itong dilawan at itong pula ngayon ay parehas na, partner. Ang nakakatakot dito, partner, baka mamaya lumaki din ang ulo nitong mga dilawan, partner, at wala nang, di ba, marami yan sila Maaaring yung mga leader lang ngayon ang mga kumakampi dito sa Marcos administration. Yung nasa baba, yung pinamumunuan nila. Paano ngayon? Halimbawa, kung kumontra ito sa kanila, so matitira, partner, yung mga kumampi kay Marcos, yung mga dilawan ngayon na nakikita pa natin dyan na nagpupunta ng EDSA Shrine, sumisigaw pa sila, partner Yung mga panguluhan lang, hindi ang nakianib na sa Marcos ngayon Ang mahirap dyan, partner, sila ang mag-aaway na. Partner, itama lang natin, no? Kasi masyadong nilang inuugnay yung sarili nila sa people power. Ang people power po na nagpatalsik sa tatay nito ni Marcos, mamamayang Pilipino po yun. Ang trabaho lang po ng mga dilawan dyan, sila lang po yun ng baboy sa people power. Sila yung kumuha. Correct. People power, kinuha nila para kapangyarihan para sa kanila at binaboy nila dahil mas malala. Kaya po yung mga tao, marami po sino ba naging presidente? Di ba si Cory? Oo, tama. Yun nga. Tapos ano ba nangyari after ni Cory? Mas worse pa. Diba? Kasi wala namang kakayahan Ang point lang, binaboy nila yung people power. Kaya yung mga tao, hindi mo na pagpapahalaga sa people power. Yan din yung isang, tama si Bisdak, no? Yan yung isang question kay Ninoy. Kaya naman nagmumukhang hero si Ninoy dahil nagkaroon ng EDSA people power. Pero kung hindi na pinapahalagan yung EDSA people power, bakit ano pa ang silbi ni Ninoy? Wala na. Yan lang, partner. Kaya dapat itigil na natin yung people power na yan kasi drama lang naman pala yan ng mga dilawan. Sila rin naman nagkampihan. Di ba? So nawala na yung tinatawag na essence of people power. Dahil yung mga nag-people power, kakampi na ng people power. So, kwenta. Sama-sama na sila Wala nang saysayang, partner. Wala nang ipinaglalaban yung people power na yan. Sila ba, partner? Hindi ako makakapayag. ang point ko, partner, sila yung trumaydor sa people power. Kaya nga, pero sa mga sambayan ng Pilipino na hindi dilawan, maaaring mayroong pagsaysayan. Hindi. Ang tingin ko, wala na nga saysay yung people power kasi binaboy na nga nila Sila na kasi naging mukha. Sila yung naging mukha ng people power. Dati, tao yung mukha ng people power, naging Cory Aquino na. Partner, halimbawa sa administrasyon niya ngayon, meron ulit sumibol na people power pero hindi naman dilawan. Hindi na people power ang tawag datin. Ano na? Pwede, hindi nga natin tatawagin people power kasi kanila na yan Kumbaga, nakakadiri na yung salita na yan. Pwede sa kanila yan. Pwedeng people uprising o marami naman. People's revolt. Pwede namang tawagin ng iba. Tama. Ayun. Okay. Partner, wala na kami dagdag. Wala na, partner. Dito tayo sa pang-apat. Best friend ni partner Badong ito. PBBM, posibleng itatalaga si ex-PNP Chief Torre sa bagong posisyon sa gobyerno. Tanong na naman ito, partner. Ipinahayag ni Ferdinand Marcos Jr. na nananatili ang kanyang tiwala at kumpiyansa kay dating PNP Chief General Nicolas Torre III at malaki ang posibilidad na italaga siya sa panibagong posisyon sa gobyerno. Aniya sa kanyang podcast, mahusay na pulis si Torre at gagamitin ng administrasyon ang kaniyang kakayahan, lalo na sa larangan ng pulisya, bagamat hindi pa sigurado kung saan siya itatalaga. Lumutang ang pangalan ni Torre bilang posibleng mamuno sa Independent Commission
nasisiyasat sa mga anomalya sa flood control projects sa ng pamahalaan. Nauna nang inalis si Torre bilang hepe ng PNP matapos halos tatlong buwan sa pwesto dahil sa issue ng bypassing authority sa pagre-reassign ng ilang opisyal at hindi umano dahil sa anumang irregularidad. Ang tanong, makabubuti ba para sa gobyerno na italaga muli si Torre sa isang mahalagang posisyon o dapat ba siyang managot muna sa naging kontrobersiya bago bigyan ng panibagong tiwala? Partner Manong. Ako, sasagutin ko muna tong yung ito talaga yung double talk ni BBM, no? Nagsasabi siya ng buo pa rin ang tiwala. Buo pala tiwala mo, bakit natanggal sa pagiging PNP chief? 'Di ba? Ako, yan yung para hindi ka mapahiya, no? Bibigyan kita. Kung bibigyan talaga, bakit wala pa hanggang ngayon? Ang point lang diyan, no? Gumawa sila ng hakbang. Siguro nakaramdam sila na naku, hindi pala natin pwedeng palabasin na masamang tao si Torre kaya natin tinanggal. Kunwari na lang, bibigyan ko siya ng posisyon. Political double talk yan, pero nakakahiya po yan kay Torre. Kasi alam naman natin, ito ay labanan ng impluensya sa pagitan ni Torre at ni Remulla, at ang nagwagi ay si Remulla, partner. Yun lang. Tingnan mo, partner. Pag tinignan mo, ang Pilipinas napakawalang kwenta ngayon dahil sa mga namumuno eh. Lalo na kay Bongbong Marcos, mantakin mo, sinipa mo, sinibak mo, dahil hindi daw sumunod, tapos sa utos, tapos bibigyan mo ng posisyon, ang tanga naman ng sumibak. Di ba? Tanga mo naman. Hindi, partner. Ang malupit nun, may tiwala ako sa'yo, kaya sinibak kita. Kaya nga eh. Nasa katinuan pa ba yung mga pag-iisip ng mga yan? Diyos ko, por santo de amigo. Partner. Traitor talaga si Traitor talaga si Bongbong Marcos. Sa mga taong ginagamit niya, tulad niya si Torre, nagamit niya ng gusto yan eh. Naniwala ako dyan, partner. Nagamit niya ng gusto yan. Kita mo, patapos na gamitin, anong ginawa niya? Isang tabi niya na lang. Kung yung 31 million nga na bumoto sa kanya, nagtiwala tayo sa kanya. Ako, binoto ko yan, sinaamin ko. Yung 31 million niya, ang dami na yan. Hindi niya binigyang halaga. Hindi niya treasure. Hindi niya sinuklian na mabuti, partner. Ito, 4 na taon na yung termino niya pero wala pa siya nagagawa mabuti. Sa madaling salita, gamit na lang itong 31 million, partner, para maging presidente siya. At yung administrasyon niya ngayon, ang kasuklam-suklam, pinakapangit na administrasyon na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Partner? Kaya nga, pabihira, pagkatapos mo sinabi, wala kang kwentang pulis, sisibakin kita. Wala na kang kwenta, bibigyan mo pa ng posisyon. So anong mangyayari sa posisyon na ibibigay sa'yo? O bibigay mo sa kanya? Di magiging walang kwenta rin. Puro katarantaduhan lang ang nangyayari ngayon sa bansang ito. Hindi ba po pwede, wag mo nang bigyan niya ng posisyon kasi nga sinibak mo na nga eh. Saan ang justisya niyan? Maki-question ka niyan eh. Tika! Sinibak mo? Oh, sinibak. Bakit? Hindi simunod. Oh, hindi simunod. Tapos ngayon, gawin kong manager. Ngayon ang gagawin niya, maghahanap ng mga kurakot. Ayan, tanga naman natin kung gano'n, partner.